Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Hesukristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Ang ika-10 ng Setyembre ay ang World Suicide Prevention Day. Kaya naman po sa linggong ito, buksan natin ang ating mga puso at isipan tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya at pagkalinga para po sa sino man, lalo na sa mga dumaranas ng pagkabalisa, depresyon at ang pagnanasang magpakamatay. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at samahan po ninyo ako sa ating programang The President's Report. Noong taong 2020, inuulat ng Pilipinas ang 57.3% na pagtaas ng rate ng pagpapakamatay sa loob lamang ng isang taon. Ayon sa mga datos mula sa Philippine Statistics Authority, higit 3,000 katao ang nasawi dahil sa self-harm o ang pagbawakas ng kanilang sarili noong nakaraang taon. Kaya nga ito ang naging ika-27 nangungunang sanhi ng pagkamatay dito sa Pilipinas. Iniulat din ng National Center for Mental Health, NCMH, ang pagtaas ng bilang ng mga tawag na natanggap nila sa kanilang mental health crisis hotline mula humigit kumulang na 300 na tawag noong May 2019 hanggang February 2020 hanggang sa hindi bumababa sa 1,000 noong Abril hanggang Hulyo ng taong 2020. Ang isa pang mas nakababahala ay ang pagtaas ng insidente ng pagpapakamatay ng mga kabataan. Sa isang pananaliksik na ginawa ni Dr. Ginger Ramirez, Atlantic Fellow for Health Equity sa US Plus Global, mula sa 40 kaso ng suicide na naiulat January hanggang October 2020, higit sa kalahati nito ay nasa edad ng mas bata pa sa 30 taong gulang. Dito naman sa Pilipinas, ayon sa Department of Health, naobserbahan nila na ang pagtaas ng mga bilang na may kinalaman sa pagpapakamatay ay mula nang nagsimula ang pandemya at pagpataw ng gobyerno ng lockdown upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Milyong-milyong katao ang nawalan ng trabaho at nabawasan ng kinikita kada buwan. Maraming negosyo ang nalugi at ilan ay napilitan ng magsara. Ang ilang mga pamilya ay napaalis sa kanilang mga inuupahan, habang ang ilan naman ay nawalay sa kanilang mga pamilya ng higit sa 1 taon. Marami sa kanila ang namatayan ng mahal sa buhay dahil sa COVID. At maging ang mga gumaling ay nakaranas din ng matinding pagkabalisa at depresyon habang nakikipaglaban sa COVID-19. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, abay nagkaroon tayo ng panibagong pag-asa dahil sa mga kwento ng tagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Pakinggan po natin ang kwento ni Kenneth Celebre, isang tagapakinig ng 1062 DXKI sa Coronadal mula sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Nasa panahon po ako noon ng depression dahil sa pagkamatay ng aking pinakamalapit na kaibigan na si Joy. Dahil hindi ko kilala ang ating Panginoon, ay tinangka ko mag-commit ng suicide. Siguro, nasa 3 or 4 times. Sa panahon na ako'y nagluluksa, binigyan ako ng mama ni Joy ng portable radio. One afternoon, I'm so down. Sobrang emotional ko pa. Nang nagabasa ko sa Biblia. Pag-open ko sa radyo, patago ko pong pinaksan ng radio upang ako ay makomfort sa mga musika. Tamang-tama ito ay nakatune in sa 1062 DXKI. Napakinggan ko pa ang sinabi ng pastor sa hiligay noon. Timing binangwali niya, siling sang pastor. Kapatid, kamusta na ang buhay mo ngayon? Bakit gusto mong magpakamatay? Tignan mo si Hesukristo. Namatay siya para magkaroon ka ng buhay. Tapos ikaw gusto mong kunin ang buhay mo? Si Jesus na namatay para sa iyo. Ang gusto niya, mabuhay ka at maging masaya.
Hindi ko talaga makakalimutan ang sinabi ng pastor na yon at tumanggap na din ako kay Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At simula nun, lagi na akong nakikinig sa DXKI na involved na din po ako sa Children's Ministry. Maganda talagang makinig sa DXKI. Minsan kung nangihina ka or may sakit ka, makapakinig ka lang sa DXKI, napapalakas ang iyong pananampalataya at na-encourage ka pa. Ano man po ang pagsubok na dumating sa buhay natin, huwag tayong mangamba dahil nandiyan ang ating Panginoon. Kailangan lang po natin ng liwanag ng salita ng Diyos upang maging tanglaw sa landas ng buhay. Purihin ang Diyos. Salamat po sa Panginoon sa buhay ni Kenneth at sa kanyang kalakasan ng loob upang ibahagi ang kanyang kwento. Kenneth, thank you. Tulad niya, marami pang nagpapatotoo kung paano ang pakikinig tungkol sa mabuting balita ni Hesukristo ay nakatulong upang mapagtagumpayan nila ang depresyon at suicide. Nais kong anyayahan kang manalangin para sa mga nasa bingit ng depresyon at nag-iisip na magpakamatay. Kung ikaw ay nasa sitwasyong ito, nais kitang ipanalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay dumudulog sa inyo ng lakas ng loob na nanggagaling sa iyong banal na Espiritu. Nahipuin mo ang aming mga kababayan na ngayon ay balisa at nag-iisip na sirain ang kanilang sarili. Ang dalangin namin, Panginoon, buksan mo ang kanilang puso't isipan upang makapagbigay ng kalakasan sa kanilang damdamin na kayo ang may akda ng buhay at kayo ang gagabay sa kanila. Mangyaring makilala nila ang ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa kanilang puso at damdamin. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at Amen. Kung kailangan mo ng suporta at makakausap patungkol sa mental health, huwag kang mag-atubiling tumawag sa National Mental Health Crisis 24/7 Hotline. Ang kanilang numero ay 1553 para sa nationwide landline o bisitahin ang kanilang Facebook page at NCMH Crisis Hotline para sa kumpletong listahan ng serbisyo at helpline na magagamit mo. Kung naman nakatulong po ang mga programang napapakinggan ninyo dito sa ating radyo, nais namin pong marinig ang mga kwento ninyo. Magpadala po ng mensahe sa ating Facebook at Instagram at FEBCPH o mag-email sa info@febc.ph. Sigurado ko pong maraming mapagpapala po na makakapakinig sa inyong buhay sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ako po ang inyong kaibigan si Dan Andrew at salamat po sa inyong pagsama sa akin dito sa ating programang The President's Report. Manatiling ligtas at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.